Hey, good afternoon everyone. Welcome to Newbie Rides. So for today's video, pag-uusapan natin is all about counter steering. If I push right, I go right. If I push left, I go left. May nag-request kasi nito dun sa beginner rider tips video natin. And oo nga naman, napaka-importante sa beginner riders na matutong mag-counter steering. Nakakatakot mag-filter pag ganito yung mga sinisingitan mo, no? So, pupunta lang tayo sa favorite spot natin para doon natin pag-usapan kung ano nga ba talaga itong tinatawag na counter steering. And by the way, shoutout pala sa Para Clothing para sa moto jersey natin today. Pero again, hindi tayo sponsored. Binili natin to. Pero kung naghahanap kayo ng ambassador, baka naman. Free agent tayo. Yan, pwede tayo dito. So before we start talking about counter steering, kailangan malaman nyo muna ano ba yung regular steering para makita nyo yung difference, alright? Sa regular steering muna tayo. So pag mabagal yung takbo nyo, if you wanna go left, kaliwa, ganito yung motion, di ba? Pag ganun, you wanna go left, ganun yung motion. So pretty much ang ginagawa mo to go left, pinupush mo tong right handlebar, di ba? And to go right, ganun din, pupush mo naman yung left. To go right, pag ganun ka, di ba? Kakanan ka na nun. Pag sa left naman, kakaliwa ka na nun. Gets? So sa counter steering, syempre, keyword, counter, opposite siya. So dito, to go left, imbis na ipupush mo yung right, to go left, mangyayari dito, ipupush mo yung left, to go left. Sige, tara, pakita ko sa inyo. Pero by the way, itong counter steering pala would only work kung meron ka ng enough speed. So I think siguro mga 20. So I think 20 kilometers per hour minimum. Yeah, oh. Pero the faster you are, the easier it is to counter steer. So nasa right tayo. If you wanna go to the left, push mo lang yung left, ayun, oh. And the same thing, nasa left tayo. If you wanna go right, push mo lang yung right. And clarify ko lang, when I say push, hindi siya push na from up down, hindi pa ganun. Push forward. So to go right, push forward sa right. To go left, push forward sa left. Pero syempre, for example to, mag-U-turn tayo, kakaliwa tayo, normal steering yan. So bakit napaka-importanting matutunan to ng mga beginner riders? Kasi nga, once you have the proper speed, the only way to turn a motorcycle is by counter steering. So kung si beginner rider hindi marunong, hindi alam yung counter steering, meron siyang gustong iwasan dito sa kaliwa, kaya parang napapush siya ng kaliwa, imbis na malayo, lumipat pa siya lalo sa left lane. So lalo pa niyang posibleng tamaan yung iniiwasan niya. And again, nung bago rin ako sa pagmumotor, parang hindi naman nakakatakot, pero nakakailang yung counter steering kasi parang counter-intuitive Para lumiko ka ng kanan or to turn right, pupush mo yung right. So ito yung itsura ng ng handlebar mo nun. Gusto mong kumanan, ito yung itsura ng handlebar. Gusto mong kumaliwa, ito yung itsura ng handlebar. O kita nyo, hindi lang naman pala motor ang nag-go kahit pula pa Kahit sa 4 wheels meron din. So going back. So paano ba nag-work yung counter steer? Like ito, pakaliwa yung kurba, push left, ayan Kasi pag nag-counter steering ka, nag-i-initiate siya ng lean ng motor mo. For example, to medyo pa right, konti dito. So yung angle ng lean mo, kung gaano ka-aggressive yung gusto mong lean, depende yun sa pag-counter steer mo. Yan pa kaliwa. So push left, lean, nag-left na siya. Yun sa mga bagong rider dyan, huwag kayo ma-overwhelm. Konting practice lang yan, magigets nyo rin yan. Magagamay nyo rin kagad. Pero napaka-importante na bago kayo mag-ride, mag-long ride or mga talagang matindihang group ride, kailangan na-master nyo na yan. Kaya when you wanna turn, when you wanna do counter steer, hindi mo na iniisip yun. Kumbaga second nature na lang.
Kasi you need to be, kumbaga, parang one with your bike. Kasi ang common na problema pag baguhan ka pa sa pagmumotor is yung pag-overshoot sa mga kurbada, di ba? Kasi anong nangyari doon, baka natatakot sila. So pag feeling nila mabibitin na sila sa curve, siguro tumitigil yung action nila. When in reality, pag feeling mo mabibitin ka na sa liko, pwede kang magdagdag ng lean angle eh. And if you know how to counter steer, mas maintindihan mo yung dapat mong gawin at certain situations. So tingnan nyo guys yung reaction ng scooter dito ah. Taas ng hangin. If I push right, I go right. If I push left, I go left. And ang takbo lang natin doon around nasa 40 lang yata. Pero at high speed, mas mararamdaman nyo yung effect ng counter steering. Kung baga minimal input lang, pero malaki na yung effect. Pero reminder lang pala guys ha, when you're practicing counter steering, syempre lumilipat-lipat ka from left to right. Make sure guys na always look at your side mirror, always do shoulder check to make sure na wala sa blind spot nyo. Ako kasi madaya mayroon akong chigi meron tong blind spot detection na. So let's do another run. Maganda kung meron kayo mapagpapracticean na may mga left and right turns para ma-practice nyo both sides, diba? Push left to go left, left, ito pa kanan, push right, then left ulit, left, push left, diba? Push left. Kung medyo sumusobra naman yung lean nyo, gusto nyo bawiin, i-compensate nyo lang sa kabila. Kung nasanay kayo mag-counter steering, talagang sobrang enjoy. Mas makokontrol nyo yung bike nyo. Ito pala guys yung Block 10 dito sa Alabang. Andito yung Carrera Cafe. Sayang, blinking yellow. Tinasara natin kung merong rider na mag-go sa red eh. By the way, sa mga beginner riders pala dyan, kung meron kayong specific topic for tips na gusto nyo mapanood dito sa channel natin, comment it down below. Kung alam naman natin, gagawa natin ng video yan. Add ko lang din pala, hindi ko nasama to sa beginner rider tips video ko eh. Pero lagi kong ginagawa to. As in talagang common practice ko to pag nag-ride. So every time na mag-slow down ka, umaandar ka, slow down ka, tinatapik-tapik ko lang tong brakes. Gusto ko lang mag-blink yung brake light ko sa likod. Kasi hanggang ngayon praning pa rin ako eh. Sabi ko nga, be a defensive rider. Lagi mong isipin na invisible ka sa lahat ng kasama mo sa kalsada. And one way to make yourself visible, yun nga, sa ilaw, sa brake light. So magsuslow down ka, tapik-tapikin mo para mag-flash. Para kung hindi attentive yung driver sa likod mo, hopefully mapansin nila yung ilaw mo. By the way guys, kakapalan ko na rin pala yung mukha ko. Because right now, nasa 11,100 subscribers na tayo sa YouTube channel natin. And I'm hoping na sana mahit natin yung 12,000 subscribers bago matapos ang taon. So if you're not yet subscribed, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. And doon pala sa mga taga-south na mga beginner riders, kung gusto nyo maghanap ng good spot para mag-practice, itong lugar na to, Philinvest Alabang, madami nyo pwedeng ikutan dito. And may mga road naman na hindi masyadong daanan ng sasakyan. And by the way, sabi ko nga pala doon sa previous video natin na decided na ako na mag-upgrade ng exhaust ni ADV 160. For me kasi talagang hindi matutumbasan yung added safety na dala pag rinig ka ng mga kasama mo sa kalsada. Ito kasing stock exhaust ni ADV, pakinggan nyo. Buksan ko yung helmet. Medyo tahimik talaga tong ADV, yung stock. Hindi ka masyadong rinig. Pero kanina pala, kakwentuhan ko yung ADV brothers natin. Nabanggit nila na meron silang kilala na nag-upgrade ng exhaust, nag-upgrade ng muffler, pero hindi nagpa-remap. Tapos ang nangyari, yun, sabog ang makina. So imbis na muffler lang, naging change all. Pero seriously, biglang natakot ako dun So talagang talagang required pala for scooters na kung magpalit ka ng muffler, kailangan talaga remap.
Unlike doon sa Z9 ko, 2 taon na mahigit yun. Naka-muffler, naka-aftermarket, diba? Naka-Terminioni. Pero hindi naman naka-remap yun. May backfire lang pero engine-wise, works flawlessly pa rin naman. So kung meron kayong mga aftermarket muffler for ADV 160 na marirecommend, yung magandang klase, please let me know. Kaya doon ako torn eh. Kasi sobrang gusto ko yung reliability nitong ADV 160 being stock. Kumbaga kampante ako dito. Pero once mag-start ka na kasi mag-upgrade, aftermarket na yung muffler mo, pinilitan mo na yung panggilid mo, naka-remap ka na rin. So reliability wise, siguro doon for me baka may question mark na eh. Hindi ka na ganun kakampanting dalhin sa malayo yung motor mo. Kasi kahit naman sa reputable shop mo dalhin yan, meron pa rin namang sumasablay from time to time. Kaya talagang tiwala ko pag stock ang motor. Kasi syempre hindi mo matatawaran yung mga engineer niyan, mga Honda engineers. Kaya alam mong sa stock pa lang, optimal na yung reliability and performance niyan. And hindi lang din pala sa reliability, sa economy na rin. Kasi I heard na pag nag-upgrade ka na ng muffler, nagpa-remap ka, significantly tataas yung gas consumption mo. Yung isang ADV Bro natin na naka-exhaust remap, sabi niya nasa ano na lang sa kanya, pinakamatipid na yung 31 kilometers per liter. May kasama ng long ride yun ha. Eh tayo ngayon, we're doing 37 kilometers per liter. Purely city riding yun. Madalas traffic pa. Pag nilong ride natin to, I'm confident kayang-kaya natin paabutin ng 40 plus. So yun ang mga dapat yung isipin kung gusto nyo mag-upgrade ng performance ng motor nyo. Pero again, maraming salamat talaga doon sa mga walang sawang sumusuporta sa channel natin. Sobrang na-appreciate ko kayo. Lalo na yung mga tinatapos talaga yung bawat video natin, hindi nag-skip ng ad. And doon sa mga beginner riders na lagi nanonood sa atin, ang hiling ko lang sana marami kayo natututunan or kahit konti lang naman. Ako naman kasi may matutunan lang kayo kahit isang bagay lang sa panonood ng video natin, masaya na ako dun. Pag ganitong heavy traffic, isa lang ang solusyon dito. Hey Cardo, music on. Nabubuko talaga yung edad natin eh sa sound trip natin. Alright, so dito na muna natin siguro patuloy yung video. Again, salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. So kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.